Ang kaya ng isipan ng tao na maisip at paniwalaan ay kayang makamit. Parang napaka-imposible nitong marinig para sa maraming tao, hindi ba? Paano nga ba maniniwala na ang isang simpleng tao na may kaunting pag-aari ay kayang baguhin ang kanyang buhay gamit lamang ang kanyang mga iniisip at paniniwala? Magkakasalungat kaya ito sa pananampalataya, sa relihiyon, sa itinuturo ng Biblia? Ngayon, ating tuklasin ang koneksyon ng mga aral ng Biblia, ang mga prinsipyo ng kayamanan at pagtitiyaga ayon kay Napoleon Hill, at kung paano ito magiging gabay sa inyong buhay. Ang layunin at pananampalataya ay parang apoy na nagpapanatili ng buhay kapag tila madilim na ang lahat sa paligid. Pareho ang Biblia at si Napoleon Hill na nagtuturo na bago ang anumang tagumpay sa labas, kailangan munang lumikha ng malinaw na pangitain sa ating sarili. Sinasabi ng kasulatan sa Kawikaan na kung saan walang pangitain, ang bayan ay naghihirap, at pinalakas ito ni Hill sa pagsasabing lahat ay nagsisimula sa isang tiyak na layunin at ang matatag na paniniwala na ito ay kayang makamit. Ngunit karamihan sa mga tao ay hindi namumuhay na may ganitong uri ng kaliwanagan. Ilan kaya sa atin ang nagigising araw-araw na hindi alam kung saan sila papunta? Ilan ang may pasan-pasan na bigat ng pag-iisip na sila ay ipinanganak lamang upang magbayad ng mga utang at mabuhay? Ito kaya ang dahilan kung bakit napakaraming sumusuko bago pa man subukan. Ang takot ang unang kaaway ng pangitain. Binubulong nito na hindi ka kaya, na kulang ka sa pinag-aralan, na ipinanganak ka sa maling lugar, sa maling pamilya, at ang malaking pangarap ay pag-aaksaya lamang ng oras. At dahil sa paniniwala sa mga tinig na ito, maraming tao ang hindi man lang nagsisimula. Isipin ng isang taong matagal nang nangarap na magkaroon ng sarili niyang negosyo, ngunit kinukumbinsi ang sarili na hindi ito para sa mga taong katulad ko. Ang mentalidad na ito ay pumipigil sa kinabukasan bago pa man ito magsimula. Ngunit kapag nagpasya kang magsulat ng isang malinaw na layunin tulad ng nais kong makamit ang kalayaan sa pananalapi sa loob ng 5 taon, at simulan mong iayon ang iyong mga pang-araw-araw na desisyon sa pangitain na ito, may nagbabago sa loob mo. Ang layuning ito ay nagiging isang parol na gumagabay sa bawat hakbang, kahit sa mga unos. Isang makapangyarihang halimbawa nito ang nangyari sa buhay ni Napoleon Hill. Siya ay ipinanganak noong 1883 sa gitna ng kahirapan sa mga bundok ng Virginia. Sa edad na 10 taon, namatay ang kanyang ina at naging isang rebeldeng bata, puno ng galit at walang direksyon. Ang kanyang kinabukasan ay tila walang pag-asa. Ngunit pagkatapos ay dumating ang kanyang stepmother at, sa halip na pintasan siya, ay nagsabi ng isang bagay na nagbago ng kanyang buhay, "Anak, hindi ito isang malaking kasalanan. Marahil ikaw ang pinakamatalinong tao sa mundo, hindi mo lang pa nadidiskubre kung paano ito gamitin." Ang mga salitang ito ay nagtanim ng isang bagong pangitain sa isipan ni Hill. Muling sinindihan nito ang apoy ng pananampalataya. At ito mismo ang bagong pangitain na kalaunan ang nagtulak sa kanya upang interbyuhin ang mga pinakamayamang tao sa kanyang panahon at maglaan ng mga dekada upang maunawaan ang mga sikreto ng tagumpay. Ang sandaling ito ay nagdudulot sa atin ng isang damdamin ng pag-asa, dahil ipinapakita nito na kung minsan ang isang simpleng pagbabago ng pananaw ay sapat na upang lumikha ng isang ganap na magkaibang kinabukasan. Ngayon isipin, ilang beses mo na bang pinaniwalaan ang isang pangarap dahil sinabi ng isang tao na imposible ito? Ilang beses ka nang sumuko bago pa man magsimula dahil tila napaka-imposible para sa iyong realidad? At kung ang pagkakaiba sa pagitan ng iyong kinaroroonan at kung saan mo nais mapunta ay ang pagpapasya lamang na maniwala sa kung ano ang sinasabi ng Biblia na ikaw ay higit pa sa isang mananagumpay, na may mga plano ng kapayapaan at kasaganaan para sa iyong buhay. Ang pananampalataya ay hindi isang malayong konsepto, ito ay isang kalamnan na kailangang ehersisyo araw-araw, kahit na hindi pa nakikita ng mga mata. Ang paglalapat ng aral na ito ay maaaring mas simple kaysa sa iyong inaakala. Isipin na nagtatrabaho ka sa isang trabaho na hindi mo gusto. Nakakulong sa isang nakakabagot na gawain. Sa halip na sumuko, simulan ang pagsulat ng iyong pangitain sa hinaharap. Idetalye kung ano ang nais mong makamit, isang propesyon na nagdudulot ng layunin, katatagan sa pananalapi, oras para sa pamilya. Pagkatapos, iayon ang iyong pang-araw-araw na mga gawain sa pangitain na ito, kahit na maliit man, mag-aral ng 20 minuto sa isang araw, magtabi ng bahagi ng sahod, bumuo ng isang kasanayan na maaaring magbukas ng mga pinto. Hindi ito tungkol sa paggawa ng lahat ng bagay ng sabay-sabay, kundi ang paggawa ng mga patuloy na hakbang na ginagabayan ng isang malinaw na pangitain. Kinukumpirma rin ng agham ang kahalagahan nito.
Ipinakikita ng mga pananaliksik sa psikolohiya na ang mga taong may mga tiyak at nakasulat na layunin ay may hanggang 10 beses na mas mataas na posibilidad na makamit ang kanilang mga resulta. Nangyayari ito dahil ang utak ay gumagana tulad ng isang radar. Kapag nagtakda ka ng isang layunin, nagsisimula itong salain ang impormasyon at mga pagkakataon na dati ay hindi mo napapansin. Ang mga bagay na dati ay tila hindi nakikita ay nagsisimulang lumitaw sa harap mo. Parang mga pintuang nakasara ay biglang bumukas, hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil nagsimula kang tumingin sa ibang paraan. At narito ang isang rhetorical na tanong na maaaring makatusok sa iyong isipan. Ang buhay ba na mayroon ka ngayon ay resulta ng mga limitasyon na tinanggap mong paniwalaan, at hindi sa mga bagay na kaya mong makamit? Hindi ba oras na upang palitan ang takot ng pananampalataya at ang pag-aalinlangan ng layunin? Sa huli, kung ang isang ulilang bata at mahirap na nawala sa mga bundok ng Virginia ay nakakita ng isang bagong direksyon mula sa isang malinaw na pangitain, bakit hindi mo kaya? Dito nagtatagpo ang pananampalataya at layunin. Ipinapaalala sa atin ng Biblia na walang pananampalataya ay imposibleng maging kalugod-lugod sa Diyos, at ipinapaalala sa atin ni Napoleon Hill na walang tiyak na layunin ay walang tunay na tagumpay. Kapag pinagsama mo ang dalawa, lumilikha ka ng isang puwersa na kayang sirain ang anumang hadlang. At ang pinakakamangha-manghang bagay ay ang mapagtanto na ang kapangyarihang ito ay nasa iyo na, naghihintay lamang na magpasya kang maniwala. Ang pagpapasya at pagtitiyaga ay dalawang elemento na magkasabay at kadalasang naghihiwalay sa mga nananaginip lamang sa mga tunay na nakakamit. Sinabi ni Napoleon Hill na ang karamihan sa mga tao ay nabigo dahil hindi sila gumagawa ng matatag na mga desisyon o dahil sumusuko sila ng masyadong maaga. At kung ating pag-iisipan, ilang beses na natin naranasan ito. Ang kawalan ng pagpapasya ay nagpapaparalisa, ang takot na pumili ng mali ay pumipigil, at ang pagpapaliban ay nagiging isang tahimik na lason. Ilan sa mga kakilala mo ang nagsasabi taon-taon na babaguhin nila ang kanilang buhay, ngunit hindi kailanman lumalampas sa pangako. Ilang beses mo na bang nasabi ang pariralang, susunod na taon ay magiging iba, ngunit sa loob-loob mo ay alam mong hindi ka handang kumilos ng may pagkakapare-pareho. Pinatitibay ng Biblia na ang pagtitiyaga ay isa sa mga pinakamalaking pagsubok ng pananampalataya. Sinabi ni Apostol Pablo ang tungkol sa pagtakbo ng may pagtitiyaga sa karerang inihanda para sa atin, at sinabi ni Jesus na ang magtitiis hanggang wakas ay maliligtas. Hindi lamang ito tungkol sa pagsisimula, ito ay tungkol sa pagpapatuloy. Ito ay tungkol sa muling pagbangon kahit na bumagsak ka, ang pagpatuloy kahit na sumisigaw ang katawan na hindi na kaya. At dito mismo nawawala ang maraming tao, nalilito nila ang kahirapan sa kabiguan, at sa halip na magpatuloy, sumusuko sila. Naranasan ito ni Napoleon Hill sa kanyang sariling paglalakbay. Matapos matanggap mula kay Andrew Carnegie ang misyon na interbyuhin at pag-aralan ang mga pinakamatagumpay na tao sa kanyang panahon, ginugol niya ang higit sa 20 taon sa prosesong ito. Libo-libong mga interview, paglalakbay, mga gabing hindi makatulog, mga kritisismo, at maging pagtatawanan. Marami ang nagsabi na sinasayang niya ang kanyang buhay sa isang imposibleng gawain. Ngunit ang kanyang pagtitiyaga ay nagtayo ng isang pamana na tumagal sa maraming henerasyon. Isipin kung ano ang ibig sabihin ng pag-invest ng 2 dekada ng buhay sa isang bagay na walang naniniwala sa iyong paligid. Ang kwentong ito ay nagdudulot sa atin ng isang pakiramdam ng paghanga, dahil ipinapakita nito na ang pagtitiyaga ay nangangailangan ng tunay na sakripisyo, ngunit ang resulta ay kayang makaapekto sa milyon-milyong tao. Ngayon isipin ang paglalapat ng prinsipyong ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Sabihin nating nagpasya kang ayusin ang iyong mga pananalapi. Sa unang buwan, ang pagtabi ng isang maliit na halaga ay maaaring mukhang walang silbi, halos walang kabuluhan. Ngunit sa paglipas ng panahon, sa disiplina at pagtitiyaga, ang gawaing ito ay nagiging kalayaan sa pananalapi. Isa pang halimbawa, ang isang taong nagsisimula ng isang online course upang magbago ng karera. Ang mga unang aralin ay mukhang kapanapanabik, ngunit agad na darating ang pagod, ang kakulangan ng oras, ang tukso na sumuko. Dito mismo dapat magsalita ng malakas ang pagtitiyaga. Hindi ito tungkol sa bilis, kundi sa pagiging pare-pareho. Ang nagkakaiba sa mga nakarating sa kanilang destinasyon ay hindi ang simula, kundi ang pagpapasya na huwag tumigil sa gitna ng daan. Maraming tao ang nagsasabi, paano kung mali ang aking pinili? Paano kung magpatuloy ako at walang nagbago? Ito ang pinakakaraniwang pagtutol.
Ngunit ang katotohanan ay ang hindi pagpapasya ay isang desisyon na, at kadalasan ay ang desisyon na manatili kung nasaan ka. Ang kawalan ng pagpili ay nagpapanatili sa iyo sa parehong siklo, samantalang ang pagpapasya, kahit na magdulot ito ng mga pagkakamali at pagkabigo, ay lumilikha ng pagkatuto. At ang pagtitiyaga ay nagiging mga pagkakamali sa mga hagdan. Ipinakikita ng mga pananaliksik sa psikolohiyang pang-asal na ang mga taong may mataas na kakayahang umangkop at kakayahang magpatuloy sa harap ng mga paghihirap ay mas malamang na makamit ang mga pangmatagalang layunin. Ibig sabihin, ang pagtitiis ay hindi lamang isang bertud, ito ay isang napatunayang salik ng tagumpay. Ngunit mayroong isang makapangyarihang bagay sa pagsasama ng pagpapasya at pagtitiyaga. Kapag nagpasya kang matatag at inilalagay mo ang pagtitiis bilang isang estilo ng buhay, lumilikha ka ng isang enerhiya na nagpapakilos ng mga bundok. Sinasabi ng Biblia na ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Si Hill naman ay nagsasabi na ang matinding pagnanasa ay kailangang samahan ng patuloy na pagkilos. Ang pagsasamang ito ay nagiging isang susi, ikaw ay pumipili, nananatili, nag-aayos kung kinakailangan, ngunit hindi kailanman iniiwan ang daan. At bigla na lamang, ang mga bagay na tila imposible ay nagsisimulang maging katotohanan sa harap ng iyong mga mata. Isa sa mga pinakanagbabagong prinsipyo na itinuro ni Napoleon Hill ay ang konsepto ng mastermind, na nangangahulugang pagsasama-sama sa mga taong may magkakatulad na layunin, nagbabahagi ng mga ideya, lakas, at mga karanasan upang makamit ang mga resulta na mas malaki kaysa sa magagawa mo ng mag-isa. Sinasabi na ng Biblia ang katotohanan ito sa isang simpleng paraan, mas mabuti ang dalawa kaysa sa isa, sapagkat sila'y may magandang gantimpala sa kanilang pagpapagal. Kapag tayo ay nag-iisa, nililimitahan natin ang ating pananaw at lakas. Ngunit kapag tayo ay nagkakaisa sa mga taong gustong umunlad din, pinalalawak natin ang ating kakayahang makamit. Ilang beses mo na bang naramdaman na ikaw ay natigil dahil sinubukan mong buhatin ang lahat ng bigat ng mag-isa? Ilang beses ka nang natakot na ibahagi ang isang pangarap dahil sa takot sa mga kritisismo o inggit at natapos mong sinakal ang isang proyekto na sana'y magtagumpay. Ang takot na ito ay karaniwan. Marami ang nag-iisip, kung ibabahagi ko ang aking mga ideya, tatawanan nila ako, o kung tutulungan ko ang isang tao, sasamantalahin nila ako. Ang ganitong uri ng pag-iisip ay nagdudulot sa isang tao na mabuhay na nakakulong sa sarili, naniniwalang ang pagtago ng lahat ay ang pinakamagandang depensa. Ngunit ang resulta ay ang kabaligtaran, kalungkutan, kawalan ng motibasyon, at madalas, kabiguan. Natutunan ni Napoleon Hill ng maaga na walang nakakamit ng anumang dakila ng mag-isa. Nang hamunin siya ni Andrew Carnegie na pag-aralan ang mga sikreto ng tagumpay. Kinailangan ni Hill na lumapit sa mga kilalang tao, matuto mula sa kanila, magtanong, magpakita, makinig sa mga kritisismo. Ang kanyang pamana ay naging posible lamang dahil naunawaan niya ang kahalagahan ng tamang mga relasyon at ang pagkabukas palad sa pagbabahagi ng kaalaman. Ito ay nagdudulot sa atin ng isang pakiramdam ng pasasalamat dahil ipinapakita nito na ang tunay na lakas ay hindi lamang sa pag-ipon, kundi sa pagtatayo ng sama-sama. Sa praktika, ang paglalapat ng prinsipyong ito ay maaaring magbago ng iyong buhay sa isang radikal na paraan. Isipin ng isang taong nais mapabuti ang kanyang buhay sa pananalapi. Kung susubukan niyang matuto ng mag-isa, maaari itong tumagal ng maraming taon sa pagkatitisod, sa paggawa ng paulit-ulit na mga pagkakamali. Ngunit kung magpapasya siyang sumali sa isang grupo ng pag-aaral, maghanap ng mentor, o makipagpalitan ng mga karanasan sa mga taong nakamit na ang mga resulta, mapapabilis niya ang kanyang pag-aaral at maiiwasan ang mga hindi kinakailangang pagkakamali. Ito ay parang pagsagwan sa malawak na karagatan, nang mag-isa, ang bangka ay halos hindi gumagalaw, ngunit sa maraming taong nagsasagwan sa parehong direksyon, ang bilis at lakas ay tumataas ng napakaganda. Ang pagkabukas palad ay bahagi rin ng prosesong ito. Hindi lamang ito tungkol sa pagtanggap kundi tungkol sa pagbibigay. Kapag nagpasya kang ibahagi ang isang kaalaman, tulungan ang isang tao, o magbigay ng bahagi ng iyong tinatangkilik, inaaktibo mo ang isang makapangyarihang prinsipyo ng Biblia, may higit na kaligayahan sa pagbibigay kaysa sa pagtanggap. Ang paggalaw na ito ay lumilikha ng mga tunay na koneksyon, nagbubukas ng mga hindi inaasahang pinto, at lumilikha ng isang siklo ng kasaganaan. May mga malinaw na halimbawa kung paano ito gumagana sa totoong buhay. Si Steve Jobs, halimbawa, ay hindi sana nagtayo ng Apple kung hindi siya nakipagsama kay Steve Wozniak na nagdala ng teknikal na henyo upang bigyang buhay ang mga pangitain ni Jobs.
Ang pagsasama-sama ng mga isipan ay lumikha ng isa sa mga pinakamalaking kumpanya sa mundo. Isipin si Steve Jobs, Steve Wozniak, at Ronald Wayne na nagtatag ng Apple. O kaya'y sina Bill Gates at Paul Allen na magkasamang nagtatag ng Microsoft. Ang nagsimula bilang ideya ng mga teenager na mahilig sa computer ay naging isang pandaigdigang imperyo dahil sa kapangyarihan ng pakikipagtulungan. Ipinapakita sa atin ng mga halimbawang ito na ang mastermind ay hindi isang malalayong teorya, ito ay isang paulit-ulit na pattern sa likod ng mga malalaking tagumpay. Sa kabilang banda, gaano karaming mahuhusay, matatalino, at puno ng potensyal na individual ang nakalimutan na lamang dahil sa pag-iisa, sa pagtatangka na maging self-sufficient. Ang kasaysayan ay puno ng mga henyo na inventor na lumikha ng mga kahanga-hangang produkto, ngunit nawala dahil hindi nila alam kung paano bumuo ng relasyon, humingi ng tulong, o magkaroon ng pakikipagsosyo. Ang kakulangan ng pakikipagtulungan ay nagdulot ng malaking pagkawala at pumigil sa kanilang mga ideya na baguhin ang mundo. Pinatitibay din ito ng agham. Ipinakikita ng mga pag-aaral sa mga support system na ang mga taong may magagandang relasyon ay may mas maayos na kalusugan ng emosyon, mas matibay sa mga krisis, at mas malamang na makamit ang mga layuning pinansyal at propesyonal. Isang pag-aaral ng Harvard Business Review ang nagsiwalat na ang mga leader na naglilinang ng mga strategic na koneksyon ay nadadagdagan ang kanilang tsansa ng tagumpay ng hanggang 70% kung ikukumpara sa mga nag-iisa. Ibig sabihin, ang pagpapaligid sa sarili ng mga tamang tao ay hindi lamang nakaka-inspire, ito ay epektibo sa estadistika. At dito pumapasok ang tanong, gaano karaming pangarap mo na ang namatay dahil sa pagtatangkang makamit mo ito mag-isa? Ilang beses mo nang tinanggihan ang tulong o iniiwasan ang pakikipagtulungan dahil sa takot na mawala ang kontrol? Hindi ba't panahon na para makita na ang iyong susunod na antas ay nakasalalay sa mga koneksyon na iyong pipiliing linangin? Ang prinsipyo ay malinaw, kapag ikaw ay naging bukas sa mga relasyon na nagpapalakas, nagsasagawa ng pagkabukas palad, at nagbabahagi ng iyong paglalakbay, hindi ka lamang lumalaki ng mas mabilis. Ngunit nagtatayo ka rin ng isang bagay na may malaking epekto na higit pa sa iyong sarili. Ang pasasalamat at kontrol sa emosyon ay mga haligi na kadalasang hindi napapansin kapag pinag-uusapan ang kayamanan, ngunit sa katunayan, ito ang tumutukoy kung ang tagumpay ay magiging pangmatagalan o panandalian lamang. Binigyang diin ni Napoleon Hill na ang positibong pag-iisip ay hindi lamang isang karagdagan, ngunit ang pundasyon na sumusuporta sa lahat ng mga aksyon. Pinatitibay din ito ng Biblia sa pagtuturo sa atin na linangin ang kasiyahan, kapayapaan, at pasasalamat sa lahat ng kalagayan. Sa araw-araw, madaling makita kung paano tayo sinisira ng kawalan ng mga elementong ito, ang pagkabalisa, inggit, pagkadismaya, at patuloy na pagkukumpara ay sumisira sa isipan at inililihis ang pokus sa kung ano ang tunay na mahalaga. Ilang beses mo na bang naramdaman ang pagkatalo, hindi dahil sa kakulangan ng kakayahan o oportunidad, kundi dahil sa hindi mo makontrol ang iyong sariling emosyon sa harap ng isang pinansyal o personal na hamon? Ilang beses ka nang sumuko dahil sa pagkadismaya sa isang bagay na maaaring nagbago ng iyong buhay? Kinukumpirma ng mga modernong pananaliksik ang kahalagahan ng prinsipyong ito. Ipinakikita ng mga pag-aaral sa positive psychology na ang mga taong regular na nagpapakita ng pasasalamat ay may mas mataas na antas ng kaligayahan, mas mababang posibilidad ng depresyon, at mas mataas na paglaban sa mga paghihirap. Bukod pa rito, ipinahihiwatig ng mga pananaliksik sa behavioral finance na ang kontrol sa emosyon ay binabawasan ang mga mapusok na desisyon sa paggastos at pamumuhunan na nagtataguyod ng matatag na paglago sa pananalapi sa paglipas ng panahon. Ibig sabihin, ang pasasalamat at balanse ng emosyon ay hindi lamang mga bertud na moral o relihiyoso, ito ay mga salik na siyentipikong napatunayan na nagdudulot ng napapanatiling tagumpay. Sa praktikal na paraan, maaari itong ilapat sa iba't ibang aspeto ng buhay. Halimbawa, sa pagtanggap ng dagdag na sahod o hindi inaasahang pera, sa halip na agad na gastusin sa mga pansamantalang kagustuhan, ang isang taong may kontrol sa emosyon ay nag-isip, nagpaplano, at diretsong ginagamit ang mga mapagkukunang ito sa isang strategic na paraan. Sa mga sitwasyon ng hidwaan sa trabaho o personal na buhay, sa halip na tumugon ng may galit o pagkadismaya, siya ay humihinga, nag-evaluate, at pumipili ng pinakakongkretong tugon. Sa paglipas ng panahon, ang mga maliliit na desisyong ito ay nagtatayo ng isang pattern ng pag-uugali na lumilikha ng kapayapaan sa loob, tiwala sa sarili, at isang malinaw na pananaw sa paglago, na sa huli ay positibong nakakaimpluwensya sa lahat ng ibang aspeto ng buhay.
Nakita ni Napoleon Hill sa kanyang sariling buhay na ang pagkontrol sa emosyon ay maaaring magdulot ng pagkakaiba sa pagitan ng tagumpay at pagkabigo. Kahit na mayroon siyang akses sa lahat ng kaalaman tungkol sa kayamanan, ang kanyang mga sandali ng kawalang tatag sa pananalapi at personal na buhay ay nagpakita na kung walang kontrol sa emosyon at pasasalamat, kahit ang pinakamagandang kaalaman ay maaaring mawala. Ang pangyayaring ito ay nagdudulot sa atin ng halo-halong kalungkutan at babala, ngunit nagbibigay din ito ng inspirasyon sa pagninilay. Kung ang isang taong masipag at may karanasan ay nahaharap pa rin sa mga paghihirap sa pagwawalang bahala sa gawaing ito, gaano pa kaya natin kailangan itong linangin araw-araw para sa ating sarili? Kaya, ang tanong na natitira sa iyo ay, ilang oportunidad na ang iyong napalampas dahil sa pagtugon ng padalos-dalos o sa pagtuon lamang sa mga kulang sa halip na pahalagahan ang mayroon ka na? Ilang pinansyal, propesyonal, o personal na desisyon ang nasira dahil ang pagkabalisa, inggit, o galit ang mas nanaig? Paano kung simulan mo ngayon ang pagsasagawa ng pasasalamat at paglinang ng kontrol sa emosyon, na naglalaan ng ilang minuto araw-araw sa disiplina na ito, gaano kaya magbabago ang iyong buhay sa susunod na mga buwan o taon? Sa pagsasama ng pasasalamat at balanse ng emosyon na may pananampalataya, layunin, pagtitiyaga, at strategic na relasyon, nagtatayo ka ng isang matatag na pundasyon hindi lamang para sa material na kayamanan, kundi para sa isang masaganang, makahulugan, at tunay na maunlad na buhay. Ang disiplina sa sarili ay nagsisimula sa maliliit na pang-araw-araw na pagpipilian na tila walang halaga, ngunit nagdudulot ng malaking epekto sa paglipas ng panahon. Halimbawa, ang pagpapasyang gumising ng 15 minuto ng mas maaga araw-araw upang magplano ng araw, o ang pagtatakda ng isang tiyak na halaga para itabi bago pa man gumastos ng kahit isang sentimo. Ito ang mga maliliit na aksyon na paulit-ulit na nagpapalakas ng karakter, nagpapataas ng kumpiyansa, at lumilikha ng isang positibong ikot ng pag-unlad. Si Napoleon Hill mismo ay kinailangang magsagawa ng disiplina sa sarili sa loob ng maraming dekada, habang isinasagawa ang kanyang mga interview at pananaliksik, ang pag-organisa ng kanyang sariling oras, pag-iwas sa mga kritisismo, pagpapanatili ng pokus sa isang malayong layunin, ay nangangailangan ng halos military na katatagan. Ang aspeto na ito ng kanyang buhay ay nagbibigay sa atin ng paggalang at inspirasyon, na nagpapakita na ang disiplina ay hindi paghihirap, kundi ang tulay sa pagitan ng pangitain at tagumpay. Ipinakikita ng mga pag-aaral sa neuroscience na ang mga maayos na ugali ay lumilikha ng mga neural connection na ginagawang otomatiko ang pag-ugali sa paglipas ng panahon. Ibig sabihin, ang disiplina sa sarili ay hindi lamang nakasalalay sa pansamantalang lakas ng loob, ito ay nakasalalay sa pagtatayo ng matibay na mga panloob na pattern. Mas pare-pareho ka, mas nagiging bahagi ng iyong pagkatao ang mga tamang pagpipiliang ito, na lumilikha ng isang identidad na naayon sa iyong mga layunin. Sa praktikal na paraan, makikita natin ang mga malinaw na halimbawa ng aplikasyon. Ang isang taong gustong lumikha ng financial independence ay maaaring magtatag ng ugali na suriin ang kanyang mga pinansyal buwan-buwan, magtabi ng isang tiyak na porsyento, mag-aral ng pamumuhunan, at patuloy na matuto. Sa loob ng mga buwan at taon, ang ugali na ito ay nagbabago ng katotohanan sa pananalapi ng mas epektibo kaysa sa mga nag-iisang o paminsan-minsang aksyon. Sa kabilang banda, ang mga individual na may malaking potensyal na nagpapabaya sa disiplina ay madalas na nakikitang nawawalan ng oportunidad, kahit na ang talento o kaalaman ay naroon na. Ipinakita ni Napoleon Hill sa kanyang sariling buhay na ang kaalaman at intensyon ay hindi sapat kung walang disiplina. Sa kabila ng kanyang malawak na kaalaman tungkol sa kayamanan at tagumpay, siya ay nahaharap sa mga paghihirap sa pananalapi at personal na buhay. Madalas dahil ang kanyang pang-araw-araw na pagsasagawa ng disiplina ay hindi pare-pareho sa ilang mga panahon. Ang katotohanan ito ay nagbibigay ng pagninilay at babala, kung ang isang taong may karanasan ay maaaring makaranas ng mga kahihinatnan dahil sa mga pagkukulang sa disiplina, gaano pa kaya natin dapat bigyang pansin ang gawaing ito? Kaya, ang tanong na natitira ay, ilang sa iyong mga layunin ang hindi natupad dahil lamang sa kakulangan ng katatagan? Ilang oportunidad ang nawala dahil hindi na itugon ang pang-araw-araw na pagsusumikap? Paano kung simulan mo ngayon ang paglikha ng maliliit na gawain at pare-parehong ugali, na inilalapat ang disiplina sa sarili sa isang praktikal at malayong paraan? Gaano kaya magbabago ang iyong buhay sa susunod na 6 na buwan, 1 taon, o 5 taon? Ang disiplina sa sarili ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas o sakripisyo.
Ito ang susi na nagpapalit ng mga pangarap sa mga totoong resulta na nag-ugnay ng pananampalataya, layunin, pagtitiyaga, relasyon, at balanse ng emosyon sa isang napapanatiling landas tungo sa tagumpay. Ang lahat ng pagbabagong pinansyal, personal, o espiritual ay nagsisimula sa loob palabas. Pananampalataya, layunin, desisyon, pagtitiyaga, strategic na koneksyon, pasasalamat, at disiplina sa sarili ay mga haligi na, kapag pinagsama, ay lumilikha ng isang matatag na pundasyon para makamit mo ang mga totoong at pangmatagalang resulta. Ang bawat prinsipyo ay isang baitang na nagpapataas sa iyo, kahit na unti-unti, tungo sa buhay na iyong ninanais at karapat-dapat. At para magpatuloy sa pag-akyat sa landas ng pag-unlad na ito, may isang bagong video na lilitaw na magdadala sa iyo ng mas malayo. Natutulong sa iyo na umakyat ng isa pang baitang sa iyong karunungan at sa iyong paglalakbay upang maging 1% na mas mahusay kaysa sa iyong sarili ngayon. Maraming salamat sa panonood. Inaasahan ko kayo sa susunod na video.